Good morning, Manong Ted, di Chacha. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. O sige, salamat muli. Sir Yusek, ilan ho ba yung air assets under dito po sa mga kumpanya ni Zaldico ang nakalabas na po ng bansa at nasa saan mga lugar ito? Ang huling update po sa atin ng pagdating doon sa air assets na ho yan, parang siyam na total air assets, 11 total air assets, siyam na helicopters, 11 na planes. Out of those assets, I think 4 ang nasa labas ng bansa. And I think it's in, if I'm not mistaken, Manong Ted, baka pwede ako i-correct ng copy dito, it's in Malaysia. Okay. So nasa Malaysia yung 4, ito ay helicopter ba o meron ding jet? So yung mga private jets nandun ho sa Malaysia. Oo. Ang kasing balita ko, meron ding helicopter, yung pinakabago na yung malaking klaseng helicopter? Tama po. Nandun din po. So ito yung mga parang 2 helicopters and 2 jets ang nasa labas po ng bansa. And Okay. then pero ano siya, na under na siya ng custody ng AMLAC. Ang problema nga lang ho, yung pag-freeze niya is different from the actual forfeiture. So para maibalik sa bansa. So yun yung hinihintay ho natin sa CA, forfeiture proceedings and order. I see. So, naka-frozen ng AMLAC pero merong forfeiture proceedings ngayon na na-file na ba ito? Umuusad na ba? Tama po, Manong Ted, na i-file na ho ito ng AMLAC at hinihintay natin lumabas yung order na to para kasi pag na-freeze lang natin siya, ibig sabihin parang hindi lang nila pwede galawin, Manong Ted. Ngayon para maibalik sa bansa natin at magawa yung kagaya ho ng ginagawa ng Bureau of Customs para ma-liquidate itong mga assets na to, kailangan ho natin maghintay ng order ho ng CA for the forfeiture of these assets. Ayun. Okay. So, sir, Yusek, alam po naman natin no, na itong ganito pong uri ng mga assets na ito, na meron po itong depreciation, no? Meron itong maintenance. Sir. Yun nga ho, Manong Ted. Actually ho, go ahead. Sige ho, Manong Ted. Sorry po. Go ahead, sir. Go ahead. Kasi po, ano yan, meron yang parang itong mga Bugatti ngayon dyan sa customs, girl. Yung mga nandidiyan. Ang balita ko, nagtanong ang customs kung yaan ipapa-tune up kasi hindi na umaandar para doon sa tumaas yung value. Kung yaan pa-tune up, yung Bugatti dito sa Dubai pupunta dito, yun lang, yung kanyang tune up lang 10 million pesos ang gagastusin para lang paandarin yung nandito ngayon. So kumbaga, yung kanyang maintenance mahal. So anong sabi sa inyo ng paano po yung kanyang pagsisiguro na hindi po ito depreciated? Tama, Manong Ted. Hindi lang depreciation ng inaalala ho ng ating mga directors na both ng CAPNAT, ng AMLAC at saka ng mismong pamahalaan natin pagdating doon sa value ng asset. Kasi nagbabayad din tayo ng hangar fee. Hindi na binabayaran ng mga nagbabayad tayo ng hangar fee, nagbabayad tayo ng upkeep and maintenance fee doon sa mga air assets na yan. So yun nga yung kinakasama ho ng loob ng members ng TWG pag nababalitaan namin yan. Kinakawa na nga ho tayo tapos gumagastos pa ho tayo para lang ma-preserve yung mga assets na yan kung sakasakali magkaroon ng judgment. Double whammy, ninakawang ka na, aga-abono ka pa. Okay, sige. So far po, ang aking hawak ngayon dito, mukhang ito yung pinakabago na Agusta na helicopter, yung malaki, at saka yung Gulfstream na jet, no, yung nandidiyan. Ito yung mga bagong acquired nitong kumpanya ni Zaldi. So paano, ano ang disposisyon dito ng gobyerno sa ngayon so far sa napag-uusapan ninyo diyan sa ICI, sir? So ang disposition talaga namin, Manong Ted, is to preserve those assets. So at saka kung ma-forfeit na natin yan, maibalik na natin sa bansa yan para naman ma-liquidate.
yung mga assets na yan maibenta gaya ng ginagawa ho ng Bureau of Customs. Yun nga lang, we have to swallow that bitter pill that, during the pendency nung order ho ng CA for forfeiture, binabayaran ho natin yung upkeep niyan. Both yung hangar at yung maintenance fee ho niyan. Okay. Nasilip ba ng komisyon yung usapin ng when these air assets were acquired, siyempre dumaan ito sa customs, di ba? Kasi imported yan no? Oo. Nasilip ba ng komisyon yung underpayment ng taxes nito na minaniobra ng mga taga-customs daw? Nasilip naman, no. Pero unless that we see the papers during the forfeiture proceedings, yung pag-ano ho niyan, parang doon pa yung pendency ho ng Bureau of Customs. But again, ang nangyayari ho sa amin dito sa technical working group ho ng ICI, kung sino ho yung may best jurisdiction to acquire those assets, yun inuuna namin. Parang example dyan, Manong Ted, halimbawa naman doon sa mga sasakyan dito sa Bureau of Customs. May mga ibang sasakyan dyan na tama ang pagkabayad ng papel. Pero yung mga taxes, so wala na silang reason para i-hold yung mga sasakyan na yan. Ipapasa na ngayon nila doon sa BIR. Kasi naman yung mga may-ari naman ng mga sasakyan na yan, kung nagbayad ba talaga ng taxes or may mga levy and district na proceedings na pwede against them, para patuloy namin mahawakan itong mga assets na to. So I think that's what's happening here then, na dahil na-freeze muna ni AMLAC, hindi muna nagpo-proceed si Bureau of Customs into their own proceedings with regards to the forfeiture of these assets pagdating naman sa non-payment ng duties and taxes nila. Kasi nga another way to attack the situation, no? Opo. Ganito. Opo. So malibang kay Zaldico, if you're at liberty to tell us, meron pang ibang mga sangkot dito sa nakawan na ito na may mga air assets Meron ka bang informasyon, totoo nga yun, na yung mga ilang mga halimbawa, congressman, na yung kanyang air assets naka-freeze na rin? Tama, Manong Ted. We have from the listahan that the list that they gave the members, so para i-check sa mga individual members kung may mga assets na are with them. So halimbawa yung mga bank deposits sa BSP, air assets sa CAAP, pati ho ang marina para do sa mga water assets kasi parang yung nakita natin, even some of the companies owned by former Congressman ko sa Misibis Bay Corporation owns some water assets as well. So pinasa na ho do sa mga iba-ibang individuals to recheck if may mga natira pa mga assets. We're dealing with 140 individuals and 300 corporations, Manong Ted. So hingi rin ho kami ng paumanhin din para thoroughly ma-check namin. Pero what I can confirm is may mga air assets na tinitingnan tayo at saka mga water assets na tinitingnan tayo involving some of those personalities po. Opo, hindi lang kay Zaldico, no? Hindi lang kay Zaldico. Hindi lang ho. Again, it's around 140 individuals and 300 corporations po. Okay, and then ang binabanggit mong water asset, ito na yung mga yate, no? Mga yate, mga speedboats, even yung mga bangka. Kung ano yung ang thinking ko kasi ng ICITWG, Manong Ted, lahat ng assets, ang sabi nga ho namin, what if yung involvement ng individual corporation na yan exceeds, or yung assets ng mga individuals na yan exceeds yung potential liability na. Ang kailangan namin, lahat habulin natin kasi hindi lang naman yung actual damage or actual na ninako ang nahabol natin, pati mga damages and fines. So lahat ng pwede natin habulin na natin. Okay. Sige, so yung 141 individuals na yon, yung mga air assets at ilang pang assets nila, naka-freeze na ngayon? Hindi. So we have around, hindi pa ho natin na freeze yung ibang mga assets. Sinitingnan panahon natin kung sila yung may-ari, Manong Ted. Pag nakita natin sila ang may-ari at naka-register sa kanila, yun, pwede tayo mag-apply for yung freezing ng mga assets na yan. However, yung iba kasi, tinitingnan natin, baka nakatago yung mga assets ng mga to na nakalagay sa mga shell companies, mga ganun. So, we're trying to be creative. Paano habulin pati mga yon? Okay. Kailan kaya malalantad ito? Kasi itong kay Zaldi, nalantad ito. Kailan kaya malalantad yung mga incumbent, no? Na members of Congress perhaps, na may mga helicopter at aeroplano nasangkot sa skandalong ito para magkaalaman tayo at kumbaga ang gobyerno walang tinatago
dito nga sa usapin ng mga ebidensya sa pagnanakaw nila sa kanilang unexplained wealth? Ito, as soon as we know, Manong Ted, makakaasa naman kayo, very transparent ang ICI kasi hindi naman to yung mga assets na kailangan itago. In fact, we would be soliciting also the help ng mga kababayan natin kung na may alam sila ng mga assets ng mga individuals na to na involved. Ibigay alam sa amin or sa whether pag-air assets, sa Kaapo, sa Marina, para malaman natin at mahabol natin itong mga assets na to. So, as soon as we know, pag nag-apply na tayo ng mga forfeiture proceedings dyan at saka even yung mga freezing proceedings dyan, Manong Ted, malalaman ho at masasabihin ho namin sa publiko. Okay. Ito bang mga helicopter na ito halimbawa nitong mga sangkot dito ng mga incumbent na mga miyembro ng Kongreso o hindi man incumbent, kumbaga meron ng notice, naka-ano na siya, naka-alarm na siya na hindi na to, alam niyo, hindi na agad-agad ito pwedeng payagan na hindi bibigyan ng permit na makalipad palabas ng Pilipinas kasi nga iniimbestigahan? So from what I know, yung may mga notices na para sa mga iniimbestigahan natin, although hindi pa siya na-applyan ng forfeiture proceedings or yung mga pag-freeze ng assets. So suspected na ho siya doon sa mga pag-a-applyan po natin. Pero hindi ko lang sure kung Manong Ted kung final na yung kasi iniimbestigahan pa lang. Like I said, medyo masalimuot yung iba because yung iba nakatago sa mga iba't ibang korporasyon. Sige, okay. So, Sir Yusek, hindi pa naman kayo, di ba? Are you wrapping up now? O medyo meron pa kami pwedeng asahan dyan sa ICI? Kami naman sa TWG, ang usapan naman since ang TWG is the government arm na tumutulong sa ICI, nung nag-discuss kami nung meeting namin, I think our work can proceed regardless of the fate of yung current iteration ng ICI because yung asset recovery at saka preservation as well as yung pagtulong sa case build-up can be utilized ng ating ombudsman, ng ating Sandigan Bayan. Sige po. Salamat po ng marami sa inyo, Yusek, sa inyo pong ibinigay na informasyon. Ito inibigay sa amin ng pag-asa. Na may ginagawa po ang Estado para po makabawi ang bayan dito po sa ginawang ito ng pagnanakaw ng mga magnanakaw na ito, mga darambong ito. Salamat po, Yusek. Maraming salamat din po, Manong Ted. Good morning po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!